Ilan na po may third eye nagsabi, it's me. Ano yun? Ilan na po ang may third eye nagsabi may nakikita silang black entity sa balikat ko, madasalan me. Okay, nakikita nila. Nararamdaman mo ba? May effect ba sa'yo? Kung wala namang nangyayari sa'yong masama, hindi totoong may nakikita sila. Tsaka magdasal ka. Sabihin mo, wag na wag mong kakausapin yung entity kung totoong meron. Make sure na i-invoke mo kung Katoliko ka, invoke mo si Jesus Christ. Sabihin mo, in the name of my Lord Jesus Christ, you cannot be near me. Go away. I belong to Jesus. I belong to our Father. Something like that. Ano pong ginagawa ng mga spirit guides? Okay, magandang tanong yan. Depende po sa pangangailangan ng nilalang. Kung anong kailangan mo, yun ang ibibigay sa'yo pag pinanganak ka. Yun ang magbabantay sa'yo at magtuturo sa'yo. Kaya po tinawag na guide. Iba po yung guardian angel at iba po yung spirit guide. Ay, ano daw bang kakayahan ng mga tao na may third? Lahat tayo may third eye. Yung iba lang hindi bukas, yung iba bukas. Ang kakayahan po, depende kung anong klaseng regalo ng langit ang binigay sa iyo. Yung iba nakakarinig lang, yung iba nakakapagpagalaw ng object, yung iba nakakakita, yung iba empath. Nararamdaman lahat ng nararamdaman ng ibang tao. Yung iba precognition, alam nila kung anong mangyayari bukas. Kasi, sino po ang mga nakatira sa Agartha? Katulad ng sinabi ko kanina, ito ay highly evolved beings who are concerned and who are willing to help people like us, humans especially. Tapos, ang gaganda po ng itsura ng mga taga-Agartha. Alam niyo ba? Para silang the very modern and yet the very kind. Tsaka, napakagalang po nila. Hindi po lahat ng tao nakakapasok sa Agartha. May screening sila. Maski na magpumilit ka, hindi ka naman makakapasok maski gaano ka kagaling kung ayaw ka nilang tanggapin. Ngayon, kahit na hindi mo gustong pumunta, pwede ka rin nilang kunin. Sinasabi ko nga sa inyo, ang makakapasok lang po, kahit po sa Biringan, hindi lahat, hindi katulad noon, ang Biringan, lahat nakakapasok. May marami na pong walang yung tao mapagsamantala. Hindi ka po basta-basta makakapasok kung hindi po malinis ang iyong puso at masama ang inyong intensyon, alam po nila yon. Moldavite, hindi po yan galing sa earth. So, ang mga gumagamit, ang mga nagkakaroon ng tunay na Moldavite, yung tunay, kasi 90% ng Moldavite fake, lalo na yung mura. Kasi yung tunay na Moldavite, ang hirap na pong makakuha. Binan na po yan Yung lugar na pinagkukuhanan yan sa Czechoslovakia, pinagbawal na ilabas. Kasi halos wala na. Hindi po yan, galing po yan sa outer space. Hindi po yan galing sa Earth. So para po yung beacon o antenna that connects you from to your cosmic family if you belong to another planet and you just came over to help people here on Earth. Or ano po, nakakatulong mag-accelerate ng pag-evolve. At tapos, talaga namang mararamdaman. Yung ibang estudyante ko kasi, pag nagpupulong-pulong sila, nasa isang lugar sila na open space, nadala silang nakakakita ng unidentified flying object. But, just the same, alam naman po siguro ninyo kung marunong kayong, kahit po sa TikTok, tingnan niyo po kung gaano karami na ang UFO na nakikita ng mga tao. Yung mga napuntahan ko, okay, thank you. Ito, nakakatawa. Kasi bago ko nag-TikTok, kahit na pinanganak akong nakakita, nakakausap, hindi ko alam yung magpunta sa Biringan. Yung mga nagko-comment lang dito, nagsabi sa akin na pumunta ako doon. Kaya lang ako nagpunta. Bakit po ganun? Kahit sa Agartha,
Kayo ang nagsasabi sa akin pumunta. Kasi wala naman akong reason para pumunta. Wala na. Yung lolo ko patay na, yung lola ko patay na. Sila yung nagtuturo sa akin ng kung saan, paano gamitin at saan pupunta. Para sa akin, napaka-normal kasi nung astral traveling or remote viewing. So, hindi ko po alam na yun ang tawag. Paano po mapalaki ang aura ng isang tao? Makinig po kayo. Importante ito. Alam niyo po, pag nagdadasal tayo, maniwala kayo sa hindi kasi nakikita ko po yan sa mga estudyante ko at sa mga tao. Pag nagdadasal tayo, ng buong puso't kaluluwa, yung taimtim, yung aura ninyo, nag-iiba yung kulay. Ang ganda-ganda, hindi lang po yun. Yung manipis na aura, lumalaki ng lumalaki ng lumalaki. Ganun po ka-powerful ang panalangin. Ganun po kaganda para sa tao ang nananalangin. Hindi niyo ba napansin na kahit na gano'ng kabigat ang dinadala ninyo, pagkatapos niyong magdasal, naiiyak kayo na parang kahit paano nabawasan, naibsan. Kasi lahat po ng pinagdadaanan natin na hindi maganda, tayo rin ang may gawa. Tayo rin ang reason kung bakit natin pinagdadaanan yon. Mahirap po ipaliwanag. Yung mga nalalaman ko, mula nang pinanganak ako, sinasabi po yun sa akin. Paano ko naman maibibigay sa inyo lahat ng nalalaman ko sa TikTok, sa pagkikipag-usap sa inyo ng live ng ganito lang? Hindi kaya. Pautay-utay po, pinapaalam ko. Tsaka hindi lang po yun. Hindi lahat nakahandang maunawaan ang sasabihin ko at nalalaman ko. Kaya nga, hindi ba, kahit na tinatawag akong baliw, ng mga taong sila, actually ang baliw, pinababayaan ko lang. Hindi ko nga binablock. Pinababayaan ko. Kasi sila po yun eh. Sila yung napakaraming kailangan matutunan. Sila yung kailangan tulungan. Tsaka karamihan po sa kanila, naghihirap talaga. Kasi puro negative ang alam eh. Walang ibang iniisip kundi mang alipusta, magsabi ng hindi maganda. Tumbok mo! Kaya po napakasarap tumambay sa loob ng simbahan kasi ang ganda ng aura sa loob. Dahil sa dasal, exactly, kahit hindi po simbahan ng Katoliko, kahit sa mosque, kahit po saan, basta yung lugar na yon ay maraming nananalangin at nagkukonekta sa langit o kay Ama, iba ang pakiramdam pag pumasok ka. Iba ang pakiramdam. Pero napakarami pa rin pong demonyo. Kaya ayaw naman maniwala ng iba na may demonyo. O sige, sabihin ko po sa inyo, classic example ng demonyo. Ang ganda ng simbahan, masarap ang pakiramdam, pero ang daming hold-upper. Yun po ang ibig kong sabihin. Marami talagang demonyo. At ang demonyo hindi takot sa simbahan. Hindi po. O yan pa, isa. Ang hirap ipaliwanag yan eh. Pero alam niyo totoo, na maraming demonyong nasa loob dahil bakit ka gagawa ng masama sa loob ng simbahan kung hindi ka demonyo? Alam niyo po, kung hindi ko po nasasagot yung tanong ninyo, may mga reasons. Number one reason, yung pinakamalaking reason, hindi ko alam sagot. Napaka-honest ko po pagdating sa bagay na yan, bawal sa akin magsinungaling pagdating sa bagay na yan. Pag hindi ko nasagot, hindi ko alam sagot. Iyon ang isa. Pangalawa, sa dami ng tanong, hindi ko daanan, hindi ko napansin. Alexis, shout out. Pangatlo, kahit sagutin ko, hindi maiintindihan. Pang-apat, ayaw akong pasagutin. Yun po yung 4 na reason. Hindi nyo naiintindihan, I'm sorry. But I will always try my best. Hindi ko man masagot lahat.